ngayon, but rather ay nagkaroon na ng intervention with the Czech police. Ano po ang sasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ng isang fake news peddler? Ng isang stream media, oo, hindi na natin papangalanan, basahin nyo na lang kung ano ba yung nakikita nyo dyan. Ang sabi ang sabi dito, not arrested but his liberty was restrained. Hindi ko po alam kung nasan si Zaldico ngayon. Alam ko lang, hindi siya nakakulong. Kung hindi naman siya nakakulong, paano naman nila makukuha si Zaldico, no? Sinasabi nila na nakakustodiya daw si Zaldico. A public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes. Kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, Aray ko. pati rito kay Trililing. Oo, talagang pilit nilang pinapalakas ang survey. Pero Atty. Topacio, gusto namin malaman kung ano yung grabe. Ano po masasabi ninyo sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara? Naku, bago to Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po, yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo. At Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayon, hapon meron tayong pag-uusapan. Tila ba nagiging pasmado na itong mga dila nitong mga nagsisinungaling na ito na sinasabi na si Zaldico daw ay inaresto. Anak ng tipaklong may nakapost na rito. May nagpost na talaga namang hindi naman daw na aresto. Bakit naman, Ante Clara? Mukhang pinapasma yung labi mo ay yung bibig mo. Mukhang pasmado na ata yan. Oo, kasi nagtataka tayo. Binabalita niya, si Pangulo na raw ang nagsabi. Paano masabi? Paano mo na nga nasabi? Eto, ipasok natin. Kasi talagang pasisinungalingan na mismong nilinaw ng Department of Justice na hindi inaresto ang pugante at dating kongresistang si Zaldico sa Czech Republic. Bakit ngayon parang iba na ata ang nangyayari. Pero bago natin talakayin, marami tayong tatalakayin ngayon tila ba pinag-aaralan na raw ng kampo ni Bibi Sara nakasuhan itong direktor ng AMLAC at itong si Aw. Mamaya sa dulo ng ating video. At ito pa, meron akong bibigay sa inyong video na talaga namang, alam mo yung kung pwede mo lang sampalin sa screen itong nakikita mo si Aw. Masasampal mo. Ibalik natin yung video patungkol dyan sa sinabi ng direktor ng AMLAC noong nakaraang hearing ni Bibi Sara. Ngayon, meron tayo nakuhang video, anak ka ng bugi kakarodi, na meron na nagpapatotoo na sinabi na noon, 2004, na lahat ng mga binibigay na affidavit niya ni Trililing, puro kasinungalingan. Bago natin pasadahan yan mamaya, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All goods na tayo dyan. At andyan lang po yung join button. Pindutin nyo lang kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At siyempre, doon sa shoutout segment natin, maya-maya, sa dulo ng ating video, baka isa ka na sa ating mas shoutout. Kaya, tapusin nyo ang ating video
At yung lambing natin, i-share ang video. Simulan na natin dito sa kasinungalingan. At pasmado ang dila. Good afternoon, Yusek. Yesterday po, former presidential spokesperson Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldico, saying na hindi naman daw totoo na naaresto o hindi naka-detain si Zaldico ngayon, but rather ay nagkaroon na ng intervention with the Czech police. Ano po ang sasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Sige, tuloy mo lang. Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ, Vida. Thank you, ma'am. Tapos ka na. Kay Maricel Nalili, TV5. Magandang hapon po, Yusef. Tapos na siguro ang ating Ante Clara. Ante Clara, kami ho ay magtatanong lang. Kung ba pwede lang, ano ho ba itong lumalabas sa post mismo ng isang stream media? Oo, hindi na natin papangalanan. Basahin nyo na lang kung ano ba yung nakikita nyo dyan. Ang sabi ang sabi dito, not arrested but his liberty was restrained. Tatagalogin natin. Hindi arestado kung napigilan ang kanyang kalayaan. Hindi arestado kung hindi napigilan ang kanyang kalayaan. Sumatotal, walang pag-aresto. Nilinaw ng DOJ, Department of Justice, na hindi inaresto ang pugante at dating kongresistang si Zaldico sa Czech Republic. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, hindi angkop ang salitang naaresto. Paano tayo niyan ngayon? Sino ngayon na nakakahiya dito? Sige nga, nagtatanong lang ho kami. Kasi ang tibay ng pagmumukha nila, sabihin, naka-press con pa sila. Naaresto. At yung Pangulo, ganyan din ang sinabi. Ano ito? Sampal ito sa inyo? Sasampalin kayo ng katotohanan? Dahil walang umiiral na arrest warrant laban kay Ko sa The Frog, ika-clarify lang nila, to clarify, while he was not technically arrested, his liberty was restrained. Ando na tayo. Paano ngayon pabubulaanan na mismong DOJ Undersecretary ba o DOJ Secretary? Spokesperson, sorry. Paano nyo nga pasisinungalingan na ito? Inamin na. For analogy, it's similar a situation in the airport where the person arrives and the immigration deny entry or excludes the person technically not arrested. For example, ganito lang yan. Kung halimbawa, ikaw ay lalabas ng ating bansa, for example lang yun papaliwanag natin, anak ng buki, baka mamaya, sabihin na naman nila, mali yan Kuya Goods. Inaresto. Hindi inaresto. Paliwanag natin. Halimbawa, ikaw, pupunta ka ng ibang bansa, dadaan ka ng immigration, tama? Kung halimbawa, dininay ka o hindi ka pinalabas ng immigration, palabas ng ating bansa, dito sa NAIA, ganun ang sitwasyon. Diba? Kasi dinagdagan nila ng kwento. Ayan tayo Diba? Ayan na tayo Dagdag kwento ngayon, sumablay. Ano mangyayari? Nakakahiya. Diba? Lalong-lalo na doon kay Ate Clarang. Paano kaya ngayon pasisinungalingan ito? Yun na denies entry or exclude the person technically not arrested, but there is a deprivation of liberty to a certain degree. Saad niya. Ay, yari na tayo dyan. Ngayon, Pangulo naman kasi. Bida-bida kasi. Yan.
Wala na. Ngayon, ano sasabihin nyo sa taong bayan? Ay, nagkamali lang po. Paano kaya pa sisinungalingan to? Yun lang ang isang magandang ginawa nila na pinapatunayan nila na sa kanila talaga nanggagaling ang fake news. Hindi kita tinutumbok, ate, ha. Hindi ikaw ang sinasabihan ko. Baka magalit ka. Oo, banat kasi ng banat. Unang-una sa balita, hindi natutulog. Puyat na puyat. Yan. Sa sobrang coke pa more, ha. Ngayon, sinigundahan pa yan ni Atty. Harry Roque. Kasi una-una kayo eh. Ano sabi ni Atty. Harry Roque dito? Nakakatawa kasi sila. Pinangunahan nila ang balita. Ang balita ay hindi pa masyado hinog. Hindi kasi baka nasosobrahan daw. Hindi nga natutulog ang balita eh. Gusto maging reporter, gusto maging vlogger. Saan ka pa, di ba? Ay, pasok natin, Atty. Harry Roque, paliwanag mo nga kung ano ba talaga ang mga pinapaandar nila na aresto raw si Saldico. Pasok. Aking grupo, pinamumunuan nitong Secretary Vida. Sa totoo lang, di ko kilala kung sino yung Secretary Vida na yan, no? Dahil dating mayor daw yan sa Cavite, no? Pupunta sa Prague, Czech Republic, para mapauwi si Zaldico. Hindi ko po alam kung nasan si Zaldico ngayon. Alam ko lang, hindi siya nakakulong. Kung hindi naman siya nakakulong, paano naman nila makukuha si Zaldico, no? Sinasabi nila na nakakustudiya daw si Zaldico. Fake news po yan. Talagang inassure po ako ni Zaldico, fake news yan na siya'y nakakustudiya. Hindi ko alam. Kita nyo may pag-amin na dito si Atty. Harry Roque. Hindi niya sasabihin kung nasaan si Saldico. Pero inassure na siya ni Saldico na fake news lahat ng binabalita laban kay Saldico. Ay, saan kayo maniniwala? Saan kayo maniniwala? Dito nasa Europe? Tatabi lang ng bansa ni Saldico? O doon sa kagigising at walang tulog na nagbalita na naaresto si Saldico? Di ba? Patuloy mo, attorney. Anong alas na hawak ni Zaldico? Kung ano man yon, bahala na siya. Hindi naman ako nagtatanong. Basta ako, lahat ng kinakailangan niya ay handa akong ibigay. Kinuha ko siya ng abogado sa Czech Republic dahil alam ko naman, hindi talaga siya nananatili sa Czech Republic at sigurado ako may abogado siya kung saan man siya nananatili dito sa Europa. So, sa akin... Ito nyo? Ngayon, magugulat kayo. Si Atty. Harry Roque pa ang nagbigay ng abogado. Kay Saldico. Ibig sabihin, close na sila. Pero hindi na ngahulugan na ibabanggit natin dito si Saldico. Safe na siya doon sa kanyang mga ginawang mga pakipagsabwatan. Ngayon, siya na nga lang mag-isa doon. Kailangan muna niyan lutasin itong mga binabanggit niya. So halimbawa, nakakuha na siya ng asylum o nabigyan na siya ng asylum. Paano tawag doon? Na-file niya ng yung asylum sa bansang kanyang napuntahan, pwede na siyang maglalantad-lantad kagaya ng ginagawa ni Atty. Harry Roque. Pwede na. At doon niya siguro gagawin yung ginagawa nito ni Atty. Harry Roque na pwedeng maglabas ng video araw-araw. Naku, sapo lang magpinsan dito. Aray ko. Paano masabi? Paano raw nasabi? Yan yung mga lumalabas na balita. Dahil, kakasuhan na ngayon yung mga bumabanat kay BP Sara. Pero anyway, bago natin ipasok yun at pumunta tayo sa pangalawang video, tuloy natin yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Kung kinakailangan niya ng abogado, alam na po niya na may nakuha ko, nakausap na ako, isang napakagaling na abogado sa Czech Republic. No? Pero ang punto ko po, siguro naman yung sinabi niya na hindi siya nakakustudiya, fake news lahat ng nababalita rito sa Maynila, ayaw niyang magsalita kasi habang hindi nila alam kung anong tunay na estado niya, sunod-sunod ang kanilang pagkakamali. So sa tingin ko talaga,
Walang basihan ang pagpunta ng no less than the Secretary of Justice, bagamat acting dahil hindi nga sinusumite ang kanyang mga papeles sa Commission on Appointments, at ang kanyang napakalaking delegasyon sa Czech Republic kung hindi para magbakasyon grande. Agoy, yun naman pala ang purpose. So, alam nyo na ha. Pero, pinasinungalingan na talaga ni Atty. Harry Roque na walang inaresto. So, yun ha, pangahawakan natin yun. Kasi totoo naman, maski, ito, yung balita dito, di ba? Oh. Sino nagbalita? Oh, walang inaresto, kundi napigilan ang kanyang kalayaan. Hindi arestado, kundi napigilan ang kanyang kalayaan. Meaning, yung dapat lilipat siya ng bansa ay napigilan. Ang tanong doon, inaresto ba siya? Hindi. Sinabi na rin ni Atty. Harry Roque, walang naaresto. So mapunta tayo dito sa mga sinungaling na nagbigay ng mga salaysay patungkol dito sa AMLA. Dati pa 2004 nagkaroon na ng usapin na ganyan. Na-imbestigahan na yan sa TWADCOM hearing ha. Oo. Bakit ito hindi makamove ito si Au-Au? Gusto niyo ba ng patunay na talagang wala at hindi pinapatunayan ng AMLAC noon at puro gawa-gawang kwento lang ni Trilling lahat ng mga salaysay niya? Nako, ano ang mangyayari dito sa bagong direktor? Kaya pala nila minadaling palitan itong direktor na ito, yung dating direktor, which is yung pinalitan ni yung bagong direktor ngayon na si attorney, anong attorney nga yun? Ano nga pangalan? Nakalimutan ko. Mahirap tandaan talaga pag mga... hindi. Gusto ko lang mabigay kasi gusto ko isampal ito sa pagbumuka ng mga sinungaling niya sa House of Injustice. Na ito ay umusad na noong 2004 pa. Pasok nga. I do not know, Mr. Chair. May I ask the COMSEC if former Senator Trillanes would be present? Sir, we invited Senator Trillanes but he has not presented himself yet. Di ba? Okay. Kasi may mga requirement po tayo sa kanya. Now, the AMLAC, is the office represented in today's hearing? Yes, sir. He is, AMLAC is represented, sir. Yeah. May I know where the representative of AMLC is located? For FYI lang ha, ito ho yung nangyari noong TWADCOM hearing pa. So, respeto na lang ho doon sa nag-iimbestiga. Kailang alam niya rin kung ano yung nangyari. Dininay din ng taga-AMLA na yung mga binibigay na ebidensya nito ni Au-Au walang katotohanan. Tuloy natin. AMLAC? Can you please take the seat right in front of us, Attorney Arpon, sir. Attorney Arpon? Sige po, wag po kayong mahiya. Nakareserba po yan para sa inyo. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement
denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. Ano na ngayon yan? Ano masasabi ngayon ng House of Kangaroo o Kangaroo Court? 2016, 2017. Bakit biglang nagbago? Dahil ba bago ang direktor? Ha? Hindi, ito isang matinding katanungan lang to. Dahil ba bago ang direktor? O palakpakan? Ay, palakpakan. Tawanan. Ayaw palakpakan, tawanan ng gusto eh. Diba? Dininay na ng AMLA na sila ang source ng mga dokumentong inilatag ngayon. O, nakakapagtaka. Ha? Parang pumabor bigla ata. Sino ang kasabwat dito? Namaleta na ba? Namaletahan na ba? Nagtatanong lang ho Kasi kung 2016, 2017 dininay na, ibig sabihin pare-parehas lang yan. Walang mga ganun. 'Di ba? Saan nakuha ngayon ng AMLA itong pinipresenta nila na pinesenta ni Trilling? Baka sa rekto na naman. Kita nyo, napanood nyo na yung video nung dati pa. Kaya maganda rin maghalungkat ng mga video eh. Doon mo makikita yung katotohanan. Di ba? So, paano tayo ngayon? Sino sinungaling? Kanina, sinungaling na yung babae. Yung nag-report na naaresto si Tatay Dig, si Saldico. Ngayon, pinasisinungalingan din ngayon ng AMLA, pati si Trilling. Paano ngayon tayo niyan? Lalong tumataas ang rating ni Bibi Sara. Mamaya ipapakita ko, ha? Kasi, naku, hanggat sinisiraan nyo ang mga Duterte, lalo kayong nilalampaso. Ang sarap talagang pakinggan pag nababack to you sila, Di ba? Hindi na ako ma-high blood kasi dito pa lang sa video na ito, tapos na ang mga banat nila sa mga Duterte. Tama. Tuloy mo, attorney. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May the Quadcom committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again? Since this has come out already in the open, in the committee hearings of this committee, can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the AMLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Yun na, nakuha nyo na. So ngayon, paano ngayon nila, i-deny ito? Nangyari to, recorded ito eh. Diba? So ngayon, ito ang tanong. Paano ngayon yan kung halimbawa na back to you sila? Kasi nagsalita rin dito ang magaling na abogado. At may tanong din si attorney o Congressman Suntay, bakit ba nila kailangan halungkatin pa yung matagal ng panahon? Ang pinag-uusapan naman daw dito kung kailan na impeachable ang isang opisyal. Kasi kung vice mayor siya at hinalungkat ng kanyang mga bank account o kung ano man yung presenta ni Trilling noong hearing, ang question ng isang abogado, magaling na kongresistang ito na si Bong Suntay, ito lang. Kailan ba magiging impeachable officer
ang isa impeachable, paano ba? Kailan ba magiging impeachable, accountable ang isang mataas na opisyal? Yun ba ang tanong? Yun ang tanong. Kailan ba? O di, ang impeachable officer ilan lang naman. Presidente, hindi presidente. Vice President, hindi, presidente nga. Oo. Presidente, Vice President, Ombudsman, COMELEC, sino pa ba? COA, tama ba? COA, kasama ba ang COA? So, alamin natin yan. Pero, kung ikaw ay Vice Mayor at Mayor, hindi saklaw ata, no? Ng impeachment ito. Ano ba yung binilalaban nitong mga dorobo na ito? Na impeach si BP Sara. Hinanungkat nila yung noong panahon pa ng kopong-kopong na mga bank account, SALN, AMLA, kung ano-ano presenta. Hindi naman impeachable officer si BP Sara noon. Mayor at Vice Mayor. Dapat magsisimula sila kumuha ng mga dokumento sa panahon na naging impeachable officer itong si BP Sara. Anak ka ng bugi kayo. Sablay na naman. Pasok, Attorney Bong Suntay. Yung bank secrecy, you cannot circumvent the law that way. Ayan. At saka, kung mapapansin mo, ako rin nagtaka, I pointed this out, ang present nung AMLAC, simula 2005 hanggang 2025. What I raised nga, teka muna, ano yung relevance nung 2005 until 2021 na report na sinubmit? Si Vice President Duterte was not an impeachable officer during those years. Naging impeachable officer lang siya mula nung nahalal siya bilang Vice Presidente. And that is between from 2022 hanggang 2025. So dapat, ang ibibigay mo lang is from 2022 to 2025. May mga technicalities pala, Congressman Bong Suntay, pagka-ordinary tayo hindi natin malalaman yung mga ganyan. At least, di ba? Totoo nga naman. Kaya, gusto na ipamuka dyan sa Kangaroo Court na masama ang mga Duterte. Bilyones ang pumapasok. Pero kung iintindihin mo, alam nyo, may mga abogado nga din dyan sa House of Kangaroo Pero, gusto lang nila. Siraan ang mga Duterte. Kahit sablay-sablay na sila sa mga script, Kahit nagsasablay-sablayan na sila sa mga sunog, alam nyo, sunog na naman ang mga script nila dito Dahil nakakuha ka na naman ng video na pinasisinungalingan ng AMLA na itong binibigay ni Trilling hindi galing sa kanila. O saan kinuha ni Trilling yan? Sa rekto? Aray ko po, kakatawa. Kaya ito Attorney Salpanielo, ano ba yung mga bagay-bagay? Kayo nakakaalam yan Pinag-aaralan na ho daw. Nakasuhan. Itong si AMLA Director at itong si Trilling. Alamin natin, panoorin nyo yung video. Ano namin, kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, Aray ko. pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga. Ang tanong dito, sir, ma-interrupt lang kayo. 'Di ba? Sabi doon nung 2024 sa hearing ng TUADCOM, pinasisinungalingan ng AMLA nung isang abogado na sa kanila source yung mga dokumento na nilalabas ngayon. Dati, ni Trilling. Ngayon dito, biglang lumabas na merong ganun. Saan nakuha?
Kung pinasinungalingan noon, bakit bigla nilang nilantad na meron ngayon? Bago kasi, no? April 14 lang ang mama. Kaso sablay. Diba? Kaya pinag-aaralan na. daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Gate ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong Kita nyo? From 2006, 2016, pinasinungalingan na sila. Ngayon, nakakuha ng record daw yung AMLA. Aray ko! Basta talaga may maleta, okay lang. reaction nyo dito? Ang ganito yun, yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna, alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trilling. Yun, di ba? At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Kita nyo na. Di sinungaling nga yan si Trilling. Kaya dapat nga lang na pag-aralan, kasuhan kung ano yung kakaso. Kagaya ng ito, sabi ni Attorney Topacio, dito sa video na ito, grabe ang mga kaululan ng mga nagsasabi dyan. Yun ang title. Pero kung ikaw ay pagbabasihan mo, totoo. Kasi wala silang tigil, banat sa mga Duterte, banat dito, banat doon, kampihan dito, kampihan doon. Kahit anong gawin yung paninira, lumalabas na rin sa survey. Na mataas ang survey ngayon. May mga survey na ngayon na wala pa tayo sa kalagitnaan ng 2006. Pero mataas ang survey. Bakit pa rin pinapasok pa rin mamaya meron akong bibigay sa inyong video. Talagang magugulat kayo. Kahit ayaw na ni Ate Leni tumakbo, talagang pilit nilang pinapalakas ang survey. Pero Atty. Topacio, gusto namin malaman kung ano yung grabe. Ano po masasabi ninyo sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara? Naku, bago to Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po, yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo at cyber libel, ngunit napawalang bisa rin po ng korte. So, wala lang po, alam nyo, medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes.
Yes, at tingin niyo po ba, kasi marami pong naging reaction po ng ating mga kababayan. Nakita po nila na tingin niyo po ba na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni Antonio Trillanes? Opo, wala pong kredibilidad. Yan nga po ang kinatataka ko sa mga ebidensya at mga saksi nila laban kay Vice President Sara Duterte. Puro walang kredibilidad po yan eh. At yan pong mga taong yan ay tinatap lamang upang sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang mga kababayan naman po natin ay hindi naman po mga mangmang. Tama. Alam po nila ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kabulaanan. At talaga pong nire-reject po, isinusuka ng ating mga kababayan itong mga pahayag ni Ginoong Trillanes. Agree ba kayo doon sa sinabi ni Atty. Topacio? Na nire-reject lahat ng kasinungalingan at sinusuka ng tambayan itong si Trilling. Alam nyo, pag ganyan mga tao, alam nyo ang sakit niyan? Nasabi nga ni Atty. Topacio, Atty. Salpanielo, may sapak. Walang katigil-tigil sa mga Duterte. Hindi, sa totoo lang pag ganyan ang tao, hindi makamove on. Wala. Oo. Hindi kasi pinagbigyan ni Tatay Digong. Oo, nung panahon na yon, wala siyang nakuwang, wala siyang napala. Ano bang katunayan mo, Kuya Gus, na lumapit yan? Mismo si Tatay Digong na rin ang nagsabi niya na, nung panahon na yon, lumapit sa kanya yan para mag-vice president. Hindi siya pinagbigyan, aray ko po. Sablay yan, diba? Ngayon, ito. Pilit nilang pinapabagsak si BP Sara. Pilit nilang siraan kung ano yung mga, ang dami nilang trolls. Yung iba nga, mamahalin pa yung mga bayad eh. Merong mga pakutsi, di umano. May mga, ang mamahal. Meron ako nabalitaan dyan, maabot ng milyones, di umano. Sarap buhay kaya naman tayo kahit anong sabihin nila, hindi tayo babaligtad. Hindi tayo kakampi sa mga tanga. Paglalaban natin si BP Sara. Sarap ng buhay ng mga bayaran, Tayo tagapagtanggol lang tayo. Hindi natin kailangan yung mga bayad-bayad na yan. Kaya nakakahiya kayo, mga bayaran kayo. Baka mamaya, pagtalo na yung mga manok nyo, saan kayo lilipat na naman? Papabayad na naman kayo. Marami akong kilala niyan. Kilala ko kayo. Kasama ko kayo dati, pero siyempre, quiet lang ako. Baka mabanggit kita dito sa... Baka mabanggit kita dito eh. Kilala ko kayo. Diba? Hindi, totoo lang naman kasi alam mo naman yung mga yan. Kaya lang naninira yung mga yan. Wala naman talagang naniniwala din sa kanila. So kahit anong gawin nyo, paninira kay BP Sara o sasampalin kayo ng katotohanan nyo. Nangunguna pa rin sa survey si BP Sara. Kuya Goods, ano bang patotohanan? Paano mo mapapaniwala ang taong bayan? Hindi naman kasi gumagawa ng kwento eh. Ako ay naaayon sa mga video at yung mga katotohanan. Ikaw ba naman maniniwala ka doon sa sinasabi ng AMLA at saka ni Trilling na pinasinungalingan na nung nakaraang panahon pa? Ito, katotohanan na naman to, sampal na naman to doon sa mga bulager nila. Galingan niyo pag-survey, galingan niyo paninira sa survey. Ito, katotohanan. Nilabas na ng Octa Research ang bago nitong survey para sa 2028 presidential elections. Nananatiling number 1 si Vice President Sara Duterte na may 30... Sino daw? Sino daw yung number 1? Akala ko ba malakas yung manok nyo? Kaya nyo binababagsak ang mga Duterte, lagapak na kayo! Aray ko po, ang hirap tanggapin. Sablay-sablay kayo kahit anong paninira. Magbayad man kayo ng mga troll. Magbayad man kayo ng mga bulager. Ito katotohanan. Kaliwat kanan, sampal sa inyo mga ungas.
33%. Pero bumaba ang score niya ng 5 percentage points kumpara sa survey noong huling quarter ng 2025. Humahabol si Vice ng Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Umangat ng 13 percentage points si Robredo mula sa nakaraang survey. Pumangatlo naman si Manila Mayor Isko Moreno na may 10%, sunod si Senator Raffy Tulfo na may 9% at si Senator Bam Aquino na may 4%. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa 1,200 na respondents. Mga kapatid, Isipin nyo napakalayo ho ng diferensya ng 33% sa 21%. At lalong napakalayo ng 4%. Asa si Virus? Bakit wala dyan si Virus? Diba? Kung ito ang lalaban mo kay BP Sara, sayang lang ho yung mga pera nyo. Mag-stick na lang kayo sa pagkasenador, lalamang kayo. Pero sa presidente, aray ko mo. Ito, shoutout segment tayo. Kung umabot ka man sa video natin ito, lahat, sasabihin ko sa inyo, lahat ng paninira kay BP Sara, ito na, lumalabas ng katotohanan. Kahit magpakalat sila ng napakaraming mga bayaran. Diba? Tayo, hindi tayo nagpapabayad, pero ilalaban natin si BP Sara. Diba? Ganon tayo, solid tayo. Kahit sabihin na sa inyo na yung South, ilang porsyento ang North, ilang porsyento ang Mindanao, sa Visayas. Pero magagalit sa atin yung mga solid supporter ng South, huwag natin sila itchapwera. Oo, basta tayo sama-sama. Ila-landslide natin. Yung 31 million, papaabutin natin ng 50 million yan. Oo. Kaya ito na, shoutout tayo. Marami akong nakakaligtaang nababasa ko lang pag tapos na ito mula kay Ma'am Daman Usan. Ayan lagi siyang nanunood mula Texas, USA. Oo, kay Ma'am Marisa. Sa Taiwan naman siya nanonood. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Wampupa. Ayan, sa Sambales naman siya nanonood. Ayan, shoutout po sa inyo. At kay Nin Fau Tua. Ayan, shoutout po. At kay Marciana de la Cruz. Shoutout po. Esmerablay. Shoutout po. Evan. Ayan, shoutout po. Love the World. Shoutout po sa inyo. Peg Garcia. Shoutout po sa inyo. Jake Kohima. Shoutout po. Anacleto Costales. Yan, shoutout po sa inyo. Maiko Layon. Shoutout po. Edelburga Abyong. Shoutout po sa inyo. Clifford de la Cruz. Shoutout po. Rudy Intiong Vlog. Yan, shoutout po. Rob Philomena. Shoutout po. MTO3, shoutout po. Lin Laro, yan, shoutout po sa inyo. Overseas, shoutout po. Elinta Maglaki, shoutout po sa inyo. Shoutout po ng bonggang-bongga. At marami pa tayong shoutout. Sandy Lane, shoutout po sa inyo. At dito kay SMRY, yan, shoutout po sa inyo. Kay kay Ma'am Karen Panganiban, lagi siyang nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo. Roberto at Atpas, shoutout po. Cesar Santos, shoutout po. Salongas Sakay, shoutout po sa inyo. Merjubaski, Badsky, yan, shoutout po. Joffrey Tinyaliga, shoutout po. Nelson Tusang, shoutout po. Roman Velasco, shoutout po sa inyo. Sino to? Tarcelo Mondido, shoutout po sa inyo. Radico, shoutout po. RM Dulugmi, shoutout po sa inyo. Benedict Tang, shoutout po. Rudy Intom Vlog, ayun, nabanggit na natin. Ayan, kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share yan ang ating paglalambing. At kay Sir Roto Vegas ng New Zealand. Yan, shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli, Bye-bye. Like and share.